Buenos dias, damas y caballeros. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin yung entrapment na nangyari kay DDS PR and DDS media operator na si Franco Mabanta. Ang dami kasing repercussion dito, pero dito biggest loser of course mga DDS, although ngayon itinatakwil na nila si Mabanta, pero sila kasi yung nag-introduce mula pa kay Gutesa at saka yung 18 Marines yung naratibo at spin ukol dito sa mga male-maleta. Ngayon syempre in the perception war, wala pa kasi nakita sa mga maleta nila Romualdez daw, nila Saldico. Pero for the first time, meron talaga nabuksan at dinisplay ng mga maleta. Although yung iba doon pala ay budol money, mga 50,000 lang ang totoo. The rest of the 70-75 million ay fake money lang ng National Bureau of Investigation. So dito the biggest casualty, di ba sinasabi ko sa inyo parati na nasa gera tayo ng perception. We are in the middle of perception war. So dito durog na naman yung naratibo ng mga DDS na ukol dito sa mga male-maleta. Kasi dito lumabas na sila talaga pala ang magaling. Puro picture lang sila doon sa maleta daw nila Romualdez, nila Marcos, nila Sandro Marcos, nila iba pang meron pa sinasabi pati daw maleta para sa mga kongresista, mga senador. Pero puro maleta lang kikita natin. Wala pa man naman isa doon nagpakita yung loob ng maleta. Dito na-display talaga yung although fake money pala yun. Pero syempre the deed or the act, caught in the act talaga sila na tumatanggap ng maleta na inaakala nila ay real money from former Speaker Martin Romualdez. So dito kaya ngayon every time bubuhayin kasi patay ng issue ng mga 18 Marintes every time na bubuhayin nila yan issue na yan, ang maalala ng tao or ang mapupunta sa isip ng tao ay yung mga maleta nila, mga maleta ng DDS media operator na si Franco Mabanta. So yan para kumbaga na boomerang sa kanila, na boomerang big time, malaking boomerang sa kanila itong maleta operation, kasi lumalabas sila pala mga expert sa maleta. At hindi lang yung maleta na sa mga photoshop na picture na pinapakita nila sa eroplano, sa mga bahay-bahay daw kuno ng mga politiko, yung mga recipients. Tayo naman we support yung expose ng Marines, pero sana sa atin hindi lang hanggang picture. Sana kung totoo gumawa sila ng research. Siguro mayroon naman sila logbook ng mga, let's say, subdivision ni Stella Kimbo, ganoon. Meron naman sila mga logbook doon siguro, or CCTV, ganoon. Kumaga nagbabayad na rin lang sila ng tao para gumawa ng mga ops. Magbayad na rin sila sa mga gwardiya.
sa mga CCTV operator ng mga subdivision para ipakita, ito nagpark kami sa labas ni congressman, nagpark kami sa labas ng bahay ni congresswoman. Di ba? Baka makita pa doon. That day pumunta si kahit kwan lang yun, kahit bahay pang tagong pera lang yun, pumunta doon si congresswoman, di ba? O si congressman o si senator, at meron sana sila witness. Ako, gwardiya na sa subdivision ganito, ako yung nagsulat sa logbook na yan, yung van, may nakasakay na 18 Marines, at convoy sila, 3 sasakyan, lahat dala-dala ng mga maleta. Pumasok sila, pumunta sila sa bahay ni congressman, ganun. Sana ganun, Ang dali-dali kasi mag-photoshop ng picture. Pero bakit ni isang tao walang nag-testify? Halos lahat naman ng pwede natin sabihin, halos lahat o baka lahat ng mga kongresista na binigyan ng pera ay nakatira sa mga well-guarded subdivision na may mga CCTV, may mga gwardiya, may mga logbook. Hihingi pa yung mga yung mga ID mo. Pagkatapos meron rin mga congressman, may mga yan, may gwardiya yan. Kaya nga wala na tayong mga pulis sa kalye dahil andun na nakagwardya na kay senator. So yan, pwede nila bayaran para mag-testify. Mga maid, mga driver. Itong araw na ito, ganun, pinadrive ako ni ma'am senator, ni ma'am congresswoman para makipag-meet daw dito. Pagkatapos nung na-meet namin sa parking, pinabuhat ako yung 3 mabibigat na maleta. Wala naman sinabi si ma'am, pero sa tansya ko hindi yun laman damit, kundi laman pera yun, kasi halos hindi ko mabuhatan yun. Yung ganun yung ganun. Kasi yun nga, yung sinasabi ko, perception war tayo At saka those things, yung mga electrical mga gadgets like CCTV, mga logbook, kasama na yung testimony ng gwardiya, hindi lang sa court of public opinion kundi pati sa court ng court of law, they will stand as strong evidence. So yun sana, yun wala sila nun meron na sila yung pantabulous claim na 800 million na distribute or billions. Katapos may mga picture na mga maleta. Pagkatapos yun, yung 18 Marines na, yung taga-deliver, sana kumuha rin kayo ng mag-testify yung mga gwardiya ng mga subdivision na deliveran or mga maid, mga driver na mga congressman, congresswoman. I'm sure yung iba dyan natanggal sa pwesto pero willing yung mag-testify. So yan ang biggest casualty dito. Yung mga sila yan, mga DDS yan nag-introduce sa pag-iisip natin sa public consciousness. Yung mga maleta ops, kumbaga sila ang maleta king. Ngayon dahil dito sa nangyari kay Mabanta, lumalabas na kahit sila yung nag-introduce itong naratibo ng mga maleta, pero more sila pala ang magaling tumanggap o humingi ng pera
na nakalagay sa mga maleta. So yan. Kumaga nabumerang sa kanila. So wala na, hindi lang gas-gas yung issue ng mga maleta na yan, kung hindi parang tingin dyan, parang ay pare-pareho na kayo mga DDS, kayo ang nag-imbento itong PR spin ng mga maleta. Yung pala, kayo pala ang mahilig sa maleta, kayo pala mahilig tumanggap ng maleta, at kayo pala mahilig mag-extort ng pera nakalagay sa maleta. So wala, again another DDS PR ops gone to the drain, in one single incident. Gone for good na yung mga maleta narrative ng mga DDS. So siguro maghanap naman sila ng iba, baka kuwan na naman, baka plastic bag na lang o kaya Bitcoin. Kuwan na naman, hahanap na naman sila ng ibang PR spin, so try better next time, try and try until you succeed, although by the looks of it you never succeed. Okay, sige, hanggang dyan na lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.